Yan, na-miss ko kayo. Diba, may kapansanan sa utak si Lustay mamumuno. Nako, magpa-confine muna siya bago siya mangarap mamuno sa bansa. Okay? Yun lang na ginagawa niya na lutang siya pag ini-interview siya. Tapos, pagka ini-interview siya, iba-iba yung sagot niya. Ibang landas, ibang daanan yung mga sagot niya. Hindi mo alam kung ewan ko yung ini-interview siya tungkol sa anino ba yun? Kalimutan ko na nandito. Last na lang to ha. Another research. Mga DDS. Kasi total nakalimutan ko. Eto. Ang ganda ng sagot niya rito nandito. Ito pang international. Sabi nung aking kaibigan, Pang international media ang sagot. Magaling, tugmang-tugma ang sagot niya sa tanong, sumakit ang ulo ko. Ay, Ronald, madam, sa totoo lang talaga walang nagawa si BBM. Kung walang nagawa, sige, hamunin kita, Ronald. Pumunta ka ngayon sa Google, mag-search ka ano-ano ang mga project ni PBBM. Search mo, dali na, punta ka na. Ilang ba gadget mo dyan? Habang nanonood ka sa akin, dali na. Punta ka sa Google. Hindi ka na naniniwala sa Google? Makikita mo dyan kung ano-ano ang project ni PBBM. Kung hindi ka naniniwala sa Google, wag mo nang pagamitin yan ng anak mo. Alright? Wag mo nang pagamitin yan ng anak mo dahil hindi ka naniniwala sa Google. Eto, papakita ko sa inyo. Ng tao ba? Binibigay. Sinasabi ko sa inyo na hindi talaga to pwede mamuno ng bansa. May sakit ito sa utak. May kapansanan sa utak. PWD. Kapansanan sa utak. Ito, tingnan mo. Another question po. What is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? Sa tingin ko lang sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao. Ayan na. The worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Gago. Kapag wala Ulitin natin. Ano ang tanong? Another question po. What is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? Sa tingin ko lang sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao. The worst thing that could happen Lutang pa. is magkasakit at mamatay. Kapag wala kang sakit at hindi ka namatay, at buhay na buhay ka pa, kahit nasa loob ka man ng kulungan o nasa labas ka ng kulungan. Gago, no? Kasi hindi lahat ng tao ba binibigyan ng 70 years, ng 75 years. Ano yan? Anong sagot yan? Ng Diyos. Diyos ko. Yung iba, lumabas lang, bumili ng itlog, hindi na nakabalik sa pamilya nila. So, yan na yung pinaka-worst na mangyari sa isang tao. Kung magkasakit ka, Ano ba yan? Ano yan? sa pera ng pamilya, sa pagpapagamot sa iba. Grabe talaga. Recent lang ito Tinatanong si Sarah kung ano nga ba ang masasabi mo na itong si Bato de la Rosa ay kung aarestuhin na at dadalahin na sa ICC. Ang tamang sagot lang naman dun ay kung dadalahin talaga siya at kung may dadala talaga siya sa ICC ay panindigan niya at kung ay umattend siya sa mga hearing, yung mga ganun, at kung talagang may kasalanan siya, harapin niya ito na may hearing naman at kung kaya niya ipagtanggol ang sarili niya, kung may mga ebidensya siyang dapat isubmit, ganun na lang. Anong sinasabi niya na ang tao talaga ay, ang sagot niya ba naman, ang tao talaga, ganun talaga, hindi talaga tayo makakapagsalita na aabot tayo sa 99. Hayop talaga. Talagang yung utak niya is, ang tawag dito, para bang ang layo-layo ng mundo niya. Nasa ibang dimension yata to
kumbaga tumatalo na agad, ay advance yung utak niya. Siguro ang sinasabi niya ay si Bato pagka nakulong, mas maganda na makulong. Ay, naiintindihan ko siya pero grabe, hindi muna niya sagutin yung point nung nagtatanong. Kundi parang iniisip niya na siguro mas maganda, ang point niya rito is mas maganda yung makulong kaysa sa mamatay. Oh, pwede naman yung isagot, bakit hindi niya yun masagot? Na mas maganda yung makulong, at least buhay ka pa, nakakulong ka lang, makakahingi ka pa ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Kasi kung may kasalanan ka, ay pagdusahan mo. Kaysa nung mamamatay ka bigla, na hindi ka na makakahingi ng tawad. Siguro ganun ang ibig sabihin nito. 'Di ba? Para bang iba, tumatalon agad yung utak niya, kumbaga hindi na no? Kumbaga kailangan mo talaga siyang intindihin sa mga sinasabi niya. Nagigets ko siya eh. Oh, 'di ba? Nagigets ko ang Vice President natin. Sa ano niya 'yan? Sa sagot niya na 'yan, yung kamatayan ang sagot niya, samantalang ang tinatanong yung pagkahuli kay Bato. Ang sinasagot niya yung kamatayan. Kasi ang ibig niya sabihin siguro rito ay okay lang yung mahuli ka, at least doon nakakapagsisi ka doon sa loob ng kulungan kung may kasalanan ka talaga. Kesa naman mamatay ka na bigla kang mamamatay, 'di ba? Sabi nga niya, bumibili nga lang raw ng itlog at mamamatay na agad. Ewan ko dito, 'di ba? Hello. Parang walang serious na usapan, parang joke lang sa kanya, paano na kung usapang bansa. Kaya nga po, 'di ba? Para bang ang kanyang kausap, ang nag-i-interview ay talagang papa-analyzein niya ng napakalalim sa kanyang mga sagot. Kailangan matindi ang utak nung nagtatanong sa kanya para mag-gets yung kanyang sagot. Paano na yan? Hindi pwede. Hindi pwedeng maging maging presidente to. 'Di ba? May kapansanan siya sa utak, kumbaga sa kumbaga eto yan eh. Ang iniisip ko ay kakain lang kami, pero siya ang iniisip niya ay doon na manonood na ng sine. Kakain pa lang kami bago manood ng sine. Siya na doon na manonood na ng sine. Kumbaga advance, kumbaga may siya, may sariling iniisip, may sariling mundo. Ay, naku talaga naman, 'di ba, Grandpa? Hidden Invincible sungay ni Sara Abnormal Duterte. Yes, kaya nga sabi ko hindi pwede. Kaya dapat sa 2028 wala talagang eleksyon. 'Di ba? Sabi ko nga ano ba tong sagot ni Sara? So nagets ko. Parang tumalo na agad siya sa kamatayan. Ang inisip niya kay Bato ay kamatayan na agad. 'Di ba? So yun guys.